Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2761 hanggang 2770. Sa ibang lugar, sa loob ng Grande Uno Sect, si Oscar ay nasa isang liblib na lugar upang lalong mapahusay ang kanyang pag-unawa sa mga panuntunan ng langit at lupa nang mapansin niya ang biglaang pagbabago sa atmosfera ng sekta. Bahagyang kumabog ang kanyang kaluluwa nang matuklasan niya ang isang malinaw na pagtaas sa batas ng paglikha mula sa Pearlite Isle. Nakuha ng anomalya ang atensyon ni Oscar, at maingat niyang inilapat ang kanyang banal na pandama sa buong sekta. Iyan ang aura ng isang solar spirit. Bulalas ni Oscar nang mapansin ng kanyang banal na pandama ang mga pagbabago sa primal spirit aura ni Severin. Ang primal spirit ay gawa sa purong solar power at nanatiling walang bahid ng alikabok. Mayroon itong mahiwagang kalikasan, kayang humawak ng mga patakaran at lumikha ng mga elemento. Sa pagkakaalam ni Oscar, tanging ang mga maalamat na kalahating immortal ang makakapagpatatag ng kanilang mga kaluluwa sa isang solar spirit. Ang pag-akyat mula sa level 9 Supreme Paragon patungo sa tunay na immortalidad ay nagmarka ng isang malaking hakbang at pagbabago sa hierarkiya ng pag-iral. Ang pasimula sa pagiging isang immortal ay ang pagkamit ng perpeksyon sa espiritu, asensya, at enerhiya kasabay ng pagmaster sa sariling landas. Ang asensya ay kumakatawan sa sigla ng isang tao at ang lugar ng buhay. Ito ang pinagmumula ng mana na hinasa ng mga nagsasanay. Ang enerhiya at espiritu ay sumasaklaw sa pangangatawan at primal spirit ng isang tao, ayon sa pagkakabanggit. Karamihan sa mga kalahating immortal sa mga pangunahing sacred land ay nakamit ang perpeksyon sa dalawang aspeto, ang panghuli ay naging balakid na humadlang sa kanilang pagsulong patungo sa tunay na immortalidad. Gayunpaman, itinuring ni Oscar ang kahusayan sa isa sa tatlong aspeto bilang isang pambihirang kakayahan para sa isang taong isang Supreme Paragon. Kinilala niya ang kakaibang talento ni Severin, ngunit kahit kailan ay hindi niya inaasahan na agad na napatibay ni Severin ang kanyang solar spirit. Nang matupad ang isa sa tatlong kondisyon para sa immortalidad, kailangan lang makamit ni Severin ang tugatog ng asensya at enerhiya. Ang asensya ang nagbigay daan sa mana, at hinuha ni Oscar na hindi kailangang masyadong mag-alala si Severin tungkol doon dahil sandali na lamang bago maging isang level 9 Supreme Paragon si Severin. Sa pisikal na aspeto, naobserbahan ni Oscar ang kahangahangang katatagan ni Severin noong labanan niya si Mosen. Sa kabila ng pagtitiis ng ilang divine technique attacks mula sa isang level 8 Supreme Paragon, nanatiling matatag ang katawan ni Severin na parang dragon. Bagamat may mga bitik at sugat, ang katotohanang hindi ito nakamamatay ay nagsilbing patunay ng kanyang malakas na pangangatawan. Habang nahihirapan siya sa pagkabigla sa kanyang sinuri, hindi sinasadyang nabunot niya ang ilang hibla ng buhok niya habang hinahaplos ito. Huminga siya ng malalim at bumulalas. Nako! Mukhang nakatakda na ang daan niya tungo sa immortalidad. Samantala, sa Pearlite Isle, si Severin ay nagbabad sa kanyang tagumpay sa pagpapaikli ng solar spirit at agad na pumasok sa isang estado ng kaliwanagan. Ang kanyang solar spirit ay bumalik sa itaas na core ng enerhiya. Doon, ito ay nababalot ng hindi mabilang na mga batas na nagpakita at bumuo ng mga kadena ng banal na kaayusan. Ang solar spirit, tulad ng isang Diyos na lumalabas mula sa kaguluhan, ay naglapit kay Severin sa mga panuntunan ng langit at lupa kaysa dati. Ang pakiramdam ay maihahalin tulad sa pagbabalat ng mga patong-patong na hamog upang ibunyag ang mga panuntunan ng langit at lupa sa kanilang kabuuan sa harap niya. Isang nakakapreskong pakiramdam ang bumalot sa sinaunang espiritu ni Severin tulad ng matamis na ulan na pumapawi sa isang tuyong bukid. Habang mabilis niyang hinihigop ang mga panuntunan ng langit at lupa, naramdaman ni Severin ang batas ng paglikha na pumapasok sa kanyang mga meridian at nakikipag-ugnayan sa bawat selula. Lahat sila ay tila pumipintig sa kagalakan na parang ipinagdiriwang ang kanilang bagong tuklas na sigla. Ang kababalaghan ay nagdulot ng malaking kagalakan kay Severin, at agad niyang itinuro ang kanyang mana sa isang selula upang simulan ang simula ng isang maliit na universo. Doon, isang nagniningning na araw at kumikislap na mga bituin ang lumitaw, na nagdadala ng liwanag sa kadiliman. Nakaramdam si Severin ng bahagyang pagtaas sa kanyang mana nang lubusang ma-activate ang unang selula.
Kahit na iisa lamang itong selula, napuno nito si Severin ng labis na tuwa na halos lubos na naliligayahan. Total, ito ay isang senyales na ang kanyang konsepto ng paggamit ng mga selula bilang mga universo at mga meridian bilang mga paraiso sa kuweba ay isang mabisang pamamaraan. Sa panahong iyon, ang kanyang sky high point ay magsisilbing paraiso sa kuweba, at ang bawat selula sa kanyang katawan ay magiging maliliit na universo na maglalabas ng pinakamahusay mula sa tatlong pangunahing core ng enerhiya. Hanggat sapat ang kanyang enerhiya, asensya, at espiritu, ang immortalidad ay makakamit na. Matapos hamupa ang kanyang euphoria, ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama upang kontrolin ang lahat ng kanyang mana at patuloy na paunlarin ang kanyang maliit na universo ng may matibay na pokus. Mayroong bilyon-bilyong selula sa katawan ng tao, kaya kahit ang isang Supreme Paragon tulad ni Severin ay natagpuan itong isang nakakatakot na pagkakataon na harapin ang lahat ng mga ito. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng oras. Makabubuti kung magpapatuloy ako ng matatag at masigasig. Nagmuni-muni si Severin sa sarili at tinipon ang kanyang determinasyon na magpunsigi. Di nagtagal, natapos niya ang 100, pagkatapos ay 1,000, pagkatapos ay 10,000, habang ang oras sa labas ay lumilipas. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang mga sinag ng umaga ay naglabas ng makukulay na kulay sa mga ulap at patungo sa lupa, na nagliliwanag sa silid ng pagsasanay sa Pearlite Isle. Sa loob, nakaupo si Severin sa malalim na pagmumuni-muni habang ang kanyang damit ay umaalon na parang nasagap ng banayad na simoy ng hangin. Isang kasaganaan ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ang nagsama-sama sa paligid niya at bumabalot sa kanyang anyo. Sa harap niya, 2 maladragon na hibla ng enerhiya ang naghabi ng isang masalimuot na sayaw na puno ng liwanag ng mga patakaran. Ang kanyang dating tansong balat ngayon ay kumikinang na parang isang kalawakan na nakaukit sa canvas ng universo. Kasabay nito, ang bilang ng mga universo ng selula na nilikha niya sa kanyang katawan ay umabot sa trilyon. Ang kabuuang bilang ng mga meridian na na-activate ay umabot sa 365. Binuksan ito ni Severin noong siya ay umakyat sa Paragon Realm, at ang natitira na lang ay gawing mga paraiso sa kuweba ang mga ito. Bagamat mas maliit ang sukat, ang isang paraiso sa kuweba ay halos kapareho ng kanyang panloob na mundo. Pagkatapos ng nakakapagod na kalahating buwan ng pagsasanay, binago ni Severin ang kanyang mga meridian tungo sa paraiso sa kuweba, habang ang 5 bahagi ng mga cellular universe sa loob ng kanyang katawan ay nabuo na. Ang trilyong cell universe ay sumipsap ng espiritual na enerhiya mula sa nakapalibot na langit at lupa nang walang pahinga at nilamon ang lahat ng mga patakaran at banal na kasulatan ng pilosopiya na inaalok ng mundo. Ang mana ni Severin ay pinalakas sa bawat sandali mula sa walang katapusang ilog ng enerhiya. Ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama upang makilala ang mga napakalaking pagbabago sa loob ng kanyang katawan, at ang pagtuklas ay agad na pumuno sa kanya ng isang hindi may lalarawang kagalakan. Talagang naramdaman niya na ang kanyang mana ay dumami ng ilang beses, na lalong nagpapalakas sa kanyang determinasyon na palakasin ang universo na kanyang naiisip. Bagamat 5 bahagi lamang ng mga selula ang na-convert sa mga mini-universe, nakaramdam si Severin ng kaunting kumpiyansa na makakapantay niya ang isang level 9 Supreme Paragon. Hindi niya maisip ang bagong lakas na magkakaroon siya kung sakaling magtagumpay siya sa pag-convert ng bawat isa sa 10-10 trilyong selula tungo sa maliliit na universo na mapag-iimbakan niya ng mana. Kahit ang mga kalahating immortal na iyon ay hindi maihahambing sa kanya. Bukod pa rito, may bakas ng kaluluwa ni Severin na itinatak sa bawat universo ng selula. Kahit na mamatay ang kanyang katawan sa hinaharap, mabubuhay pa rin siya muli ng solar spirit. Sa asensya, kahit isang patak ng dugo ay sapat na para makamit niya ang muling pagsilang at makamit ang immortalidad. Maingat na hayaang maramdaman niya ang saya, biglang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at mamulong ng may pananabik. Ngayong napakarami ng mana, mukhang malapit na akong makarating sa level 4 Supreme Paragon. Halos 2 buwan na ang nakalipas mula noong huli niyang tagumpay, at halos walang pagkakataon si Severin na manatili sa Green Emperor Pagoda dahil masyado siyang abala sa pangangasiwa sa kapakanan ng South Sky. Dahil dito, nahadlangan ang kanyang pag-unlad.
Dahil walang paraan para mapahusay niya ang mana ng kanyang katawan, halos imposibleng makamit ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, ang pag-activate ng trilyong mga universo ng selula sa loob ng kanyang katawan ay nagdulot ng matinding pag-angat sa kanyang mana, at ang kanyang pangunawa sa bawat hadlang sa loob ng kanyang antas ng tagumpay ay lalong naging matalas. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, pinigilan ni Severin ang aktibong pagpapakilos ng kanyang mana upang magawa ang tagumpay na iyon. Sa halip, hinayaan niya lamang na mangyari ang proseso ng organiko sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanyang mana na sumalakay sa hadlang. Habang ang kanyang solar spirit ay namumugad sa itaas na core ng enerhiya, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magnilay habang naghahangad na higit pang maunawaan ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya sa loob ng langit at lupa. Lumipas ang oras, at kalaunan ay narinig ni Severin ang isang malutong na tunog ng pagkalabog sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang alingaw mula sa tunog ng pagkalabog ay nagparamdam ng kilabot sa gulugad ni Severin. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya na tila nawala na ang harang sa Level 4 Supreme Paragon. Sumabog ang kanyang enerhiya kasabay ng isang malakas na kalabog, na tumatakip sa kalangitan ng Pearlite Isle. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang kulay ng mundo sa paligid niya. Sa isang iglap, lumitaw ang mga lilang aura sa halos buong South Sky habang ang enerhiya ng lupa at kalangitan ay lumabas mula sa kawalan. Nagsama-sama silang lahat sa Pearlite Isle, na bumubuo ng isang mar-angle na palyo. Hindi mabilang na gininto ang lotus ang lumitaw sa kalangitan na parang nagbabadya ng pagdating ng isang banal na nilalang, at mas kakaibang mga pangyayari ang naganap. Natural na nakuha ng palabas ang atensyon ng buong Grundy Unosec. Gayunpaman, ang tunay na ingay ay dumating nang kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ni Severin sa Level 4 Supreme Paragon mula sa Pearlite Isle hanggang sa pinakamalayong bahagi ng sekta. Ang ibig sabihin ng Supreme Paragon aura na ito ay isa na naman siyang tagumpay. Nakakabaliw yan. Walang hangganan ang talento niya. Nagsasaya ang langit at lupa. Maging ang mga batas ay nagsisimula ng magpakita. Muling nabuhay si Severin para sa kanyang pangalan bilang pinakakilalang henyo sa buong Blue Realm. Samantala, habang binabalot ng aura at kakaibang penomeno ang buong Grundy Unosec, si Francis at ang iba pa ay naiwang gulat na gulat. Sa loob ng Grundy Unosec, si Oscar ay nakikipag-usap sa mga kilalang tao tulad ni Roman mula sa Pure Void Sect, si Sally mula sa Marver Sect, at Kian mula sa Steels. Dahil pinili ng tatlo na suportahan si Severin, nagtipon sila sa Grundy Unosec tuwing 2 linggo upang mag-isip ng estratehiya laban sa mga nagsasagawa ng Diablo sa kani-kanilang teritoryo. Nagkataon na nagkaroon sila ng ganitong pagtitipon sa araw na iyon. Magsasalita na sana si Oscar nang bigla niyang maramdaman ang matinding presyon ng isang Supreme Paragon na bumabalot sa kanya. Sandali siyang natigilan, ngunit agad niyang napagtanto na si Severin ay nakagawa ng isa pang tagumpay. Napatalon si Oscar mula sa kanyang upuan sa pagkamangha at mabilis na lumabas. Hindi nagtagal ay nawala siya sa bulwagan sa isang guhit ng liwanag, naiwan sina Roman, si Sally, at Kian na nalilito. Di nagtagal, naramdaman din nila ang kahangahangang aura ng Supreme Paragon at agad na naunawaan ang nangyari. Mukhang isa na naman itong pambihirang tagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Roman sa pagkamangha, lubos na alam na ang bawat tagumpay ay mangangailangan ng mga dekada, kung hindi man mga siglo, ng pagsasanay para sa isang Supreme Paragon. Ngunit tila paminsan-minsan ay nakakagawa si Severin ng mga tagumpay. Naguguluhan ngunit interesado, mabilis na tumayo si Roman at sinundan ang pangunguna ni Oscar patungo sa Pearlite Isle. Samantala, sa loob ng training room sa Pearlite Isle, nakalagpas na si Severin sa mga kadena ng harang at mabilis na umakyat sa mid-stage level 4 Supreme Paragon. Nang maramdaman niya ang pag-angat ng tagumpay, agad niyang binawi ang kanyang aura at pinagtibay ang kanyang bagong tuklas na tagumpay. Bagamat tila napakaliit ng agwat sa pagitan ng Level 4 at Level 3 Supreme Paragon, nararamdaman na ni Severin ang laki nito nang magawa niya ang tagumpay. Ang kanyang katawan ay puno ng mar-angle na mana. Kung nasa Level 3 pa rin siya, naniniwala si Severin na kaya niyang harapin ang dalawang kalaban ng hindi nangangailangan ng protection na divine weapon kung mayroon siyang ganoong dami ng mana.
Matapos ganap na mapagtibay ang kanyang tagumpay ilang sandali pa, sinilip ni Severin ang loob ng kanyang katawan gamit ang kanyang divine senses at nasaksihan ang lahat ng maliliit na universo na lumulutang pataas at pababa sa loob niya na parang mga bula. Sakam na sinisipsip ng bawat selula ang espiritual na enerhiya mula sa labas ng mundo, tinitiyak ang patuloy na supply ng mana para kay Severin. Kasunod ng tagumpay sa Level 4 Supreme Paragon, naramdaman ni Severin ang pagdagsa ng mana sa loob ng kanyang panloob na mundo. Naikuyom niya ang kanyang kamao ng biglaan, at ang mga selula sa kanyang katawan ay nag-vibrate bilang tugon upang magpakawala ng isang kakilakilabot na pagdagsa ng mana na bumalot sa kanya sa isang iglap. Sa puntong iyon, nagpasya si Severin na iwagayway ang kanyang kamay, na nagresulta sa pagkawasak at pagkalipol ng espasyo sa harap niya. Isang nakakatakot na shockwave ang nabuo, at ito ay direktang dumaloy sa kawalan. Nasiyahan, tumanggo si Severin at sinabing, "Ngayon, mas katulad na nga." Isang kumpas lamang ng kanyang kamay ang nagbigay daan sa kanya upang gawin ang hindi maiisip, tulad ng paglikha ng isang bagay mula sa wala. Lahat ng mga panuntunan ng langit at lupa ay inilantad sa harap ni Severin, at ang mga katotohanan ng mundo ay bumaha sa kanyang isipan. Isang pagdagsa ng dopamine ang sumunod, na nagpalubog sa kanya sa euphoria. Maging ang kanyang Oculus Blade ay tila pinahusay ng napakabanayad. Tuwang-tuwa sa mga kapansin-pansing pagbabago sa kanyang katawan, bulalas ni Severin. Iyan ang magdadala sa akin ng isang hakbang palapit sa immortalidad. Iniunat niya ang kanyang baywang at sa wakas ay lumabas ng silid. Si Dayan at ang iba pa ay naghihintay na sa kanya sa looban. Masayang-masaya ang kanilang mga mukha habang sinasabi nila iyon. "Binabati kita sa iyong tagumpay, Severin." Sa tabi niya, ang paghanga ni Gilda ay napalitan ng paghanga, nakitang-kita sa kislap ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Sina Sheila at Sofia ay nakibahagi sa kanilang pananabik, dahil alam din nila ang ambisyon ni Severin na maging immortal. Mapagkumbabang nakangiti si Severin sa mga babaeng papalapit. "Swerte lang talaga ako." Sa kabila ng kanilang kamakailang pagdating sa South Sky, ang kanyang mga asawa ay nagawang umakyat sa Level 4 Royal Paragon. Maaaring hindi masyadong iginagalang ng mga nasa Midland ang kanilang lakas, ngunit maituturing pa rin silang malakas sa loob ng South Sky. Habang nasa tabi niya ang kanyang mga asawa, naglakad papasok si Severin sa looban, kung saan naramdaman niya si Oscar at ang iba pa na papalapit mula sa labas ng mundo. Ang pagtaas ng lakas ay nagbigay daan kay Severin na maramdaman ang isang dahon ng damo na umuugoy sa hangin sa loob ng radius na ilang libong milya nang hindi na kailangang palawakin ang kanyang banal na pandama. Kailangan lang niyang umasa sa mga banayad na panginginig sa espasyo. Dahil naramdaman na niya ang pagdating ni na Oscar at ng iba pa, ikinumpas niya ang kanyang kamay at mabilis na binuksan ang isang espasyong daanan malapit sa Pearlite Isle upang anyayahan silang pumasok. "Tuloy kayo." Sinalubong sila ni Severin ng may ngiti. Sa labas ng isla, namangha sina Oscar at ang iba pa nang makita ang biglaang paglitaw ng spatial passage. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkagulat at pag-iingat dahil naramdaman nila ang isang malinaw na kawalan ng pagbabago bago sa espiritual na enerhiya. Si Oscar, bilang isang Supreme Paragon mismo, ay nadama na hindi niya makakamit ang uri ng kadalian kung saan binuksan ni Severin ang isang spatial passage. Alam niya na naabot na ni Severin ang isang antas na higit pa sa kanyang maiisip, lalo na tungkol sa pagmamanipula ng espasyo sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga panuntunan ng langit at lupa. Sa kaibuturan, siya ay labis na nabigla at namangha. Matapos kumalma, si Oscar ay humakbang sa spatial passage patungo sa patio ng Pearlite Isle. Habang naglalakad sina Oscar at ang iba pa roon, walang sino man ang nakakita ng anumang pagbabago bago sa aura ni Severin. Para bang wala siya. Nagsimulang manhid ang ulo ni Oscar. Hindi niya maiwasang mapalunok at magtanong. "Isa ka pa rin bang Supreme Paragon, Severin?" Tumanggo si Severin at sumagot. "Oo, isa pa rin akong Supreme Paragon." Isang mapait na ngiti ang agad na sumilay sa mukha ni Oscar. "Bakit parang naging kaisa ka ng langit at lupa? Pinaisip mo ako na nakamit mo na ang immortalidad." Hindi maalis ni Oscar ang ilusyon na si Severin ay lumampas na sa mga hangganan ng mortal at sumanib sa isang landas upang maging isang tunay na immortal.
Ang kanyang conclusion ay batay sa kanyang kawalan ng kakayahang matukoy ang anumang pagbabago bago sa aura o tagumpay ni Severin. Hindi alam ni Severin kung paano tutugan dito. Ang kanyang kamakailang tagumpay ay nakamit sa pamamagitan ng pag-activate ng mga universo sa kanyang mga selula, na nagpataas sa kanyang tagumpay at mana sa susunod na antas at nagpalalim sa kanyang pag-unawa sa mga panuntunan ng langit at lupa. Dahil dito, ang kanyang pagsasama sa mundo sa kanyang paligid ay umabot sa isang malalim na antas, na naging dahilan upang hindi mapansin ni Oscar ang kanyang aura. Matapos anyayahan si Oscar at ang iba pa sa looban, walang kahirap-hirap na minanipula ni Severin ang batas ng paglikha at pinasigla ang paglaki ng isang espiritual na panla ng tsaa sa harap ng kanilang mga mata. Pinipitas niya ang ilan sa mga dahon nito, inilagay ang mga ito sa isang mangkok ng tsaa, at kumuha ng tubig mula sa espiritual na bukal. Pagkatapos ay nagninggis siya ng ilang apoy upang pakuluan ang tubig, at hindi nagtagal ay ilang tasa ng mabangong tsaa ang nag-adorno sa mesa na bato. Tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Sumenya si Severin, inaanyayahan ang lahat na uminom ng tsaa. Naupo sina Oscar at Roman at tinikman ang tsaa. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na relax at kontento. Salamat sa iyong ginawa. Ngayong kaya mo nang buhayin kahit ang mga punong tigang, sa palagay ko ay nangangahulugan ito na nakatanggap ka ng biyaya mula sa batas ng paglikha. Sabi ni Oscar pagkatapos humigop. Ang kakayahan ni Severin na hikayatin ang mga halaman na lumago ay nag-iwan sa kanilang lahat ng pagkamangha. Ang sigla na dulot ng mayamang kapangyarihan ng mga patakaran ay napakalakas kaya't kaya nitong bigyan ng sigla ang lahat. Gayun din, ang espiritual na tsaa na inihanda ng mahusay na manipulasyon ni Severin sa mga patakaran ay naglalaman ng enerhiyang hindi dapat maliitin. Nang humigop ng tsaa, naramdaman ni Roman ang isang pag-agos ng sigla sa kanyang mga ugat. Marami sa kanyang mga lumang sugat ang gumaling, at ang kanyang respeto kay Severin ay lalong lumago. Binabati kita sa iyong tagumpay. Ang iyong presensya ay tunay na isang biyaya para kay South Sky. Magalang na sabi ni Roman. Napahadjejek si Severin sa papuri. Binyubula mo ako. Isa lamang itong maliit na tagumpay. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at nagtanong. Siya nga pala, nagpakita ba ang mga Devil Cultivator ng anumang senyales ng aktibidad kamakailan sa South Sky? Simula nang talunin mo si Mosen, nagtulungan kaming apat upang tugisin ang mga natitirang Devil Cultivator. Wala pang indikasyon ng karagdagang pagsalakay sa ngayon. Sagot ni Oscar habang hinahaplos ang kanyang balbas. Kinuha ni na Roman, Cicely, at Kian ang ilang puting kahon ng jade mula sa kanilang mga singsing na pangkalawakan. Si Kian, bilang unang bumanggit sa paksa, ang nagsabi. Gusto ko lang malaman kung seryoso ka ba noong sinabi mong palitan mo ng 9th grade pills ang mga 8th grade na halamang gamot. Sumulyap si Severin sa mga kahon ng jade sa mesa at tumango. Oo. Totoo iyan. Natuwa ang tatlong pinuno ng sekta nang marinig iyon. Agad na binuksan ni Roman ang kahon ng jade sa harap niya at nagtanong. Mayroon akong 13 7th grade halamang gamot dito. Maaari ko bang hilingin na ipagpalit ang mga ito para sa isang 8th grade Grandie Spirit Pills? Ang isang 8th grade Grandie Spirit Pills ay napakabihirang gamitin, hinahangad kahit sa mga makapangyarihang paksayon tulad ng mga nasa Midland. Tanging ang mga pinaka-natatanging core disciples lamang ang may pribilehiyong magkaroon nito. Ang mga dahilan ay, una, ang mga hilaw na materyales para sa paglikha nito ay kakaunti at halos naubos na sa paglipas ng mga siglo. Pangalawa, ang mga alchemist na may kakayahang gumawa ng mga naturang tableta ay kakaunti at napakabihirang magkaroon sa buong Blue Realm. Ipinagmamalaki ng Grundy Uno sa Credland ang isang 9th grade alchemy master na tinatawag na Heath, at karamihan sa mga disipulo mula sa ibang mga sacred land ay maaaring hindi makatanggap ng ganitong mga gantimpala maliban kung magpakita sila ng napakalaking merito. Nagkaroon lamang ng kumpiyansa si Severin na sumangayon sa mga ito dahil naabot na niya ang ranggo ng isang 9th grade alchemy master. Sinulyapan ni Severin ang iba't ibang mga halamang gamot sa kahon at naamoy ang matapang na halimuyak na nagmumula sa mga ito. Tumango siya bilang pagkilala at kumuha ng isang ginintoang tableta mula sa kanyang spatial ring, na direktang inihagis kay Kian.
Ang aroma na nagmumula sa tableta ni Severin ay naging dahilan upang maramdaman ni Kian ang pagluwag ng kanyang bottleneck sa pamamagitan lamang ng isang amoy. Namumula ang kanyang mga pisngi sa tuwa habang dali-dali niyang ipinapahayag ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat po. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at nagpadala ng isang di nakikitang puwersa na tumulong kay Kian na bumangon mula sa kanyang pagyuko. Nakangiting paninigurado niya. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Umaasa lang ako na patuloy kang magtatagumpay sa iyong mga tungkulin at pangalagaan ang South Sky sa abot ng iyong makakaya. Dahil dyan, palagi kang magkakaroon ng bahagi ng mga gamot na ito sa hinaharap. Ang palitan ng salita ay pumukaw sa sigla ni Roman at Cicely. Bawat isa ay nagpahayag ng kani-kanilang mga tabletang nais nilang makuha. Ang isa ay naghanap ng 8th grade Emerald Spirit Pill na ginagamit sa pag-aayos ng mga pinsala at pagpapalakas ng katawan, habang ang isa naman ay humiling ng 8th grade Sky Soil Pill na makakatulong sa mga tagumpay at pangangalaga sa kaluluwa. Matapos ang mga palitan ng salita, ang grupo ay nanatili sandali sa Pearlite Isle bago nagpaalam. Ikinumpas ni Severin ang kamay upang buwagin ang porma sayon na nakapalibot sa isla nang magpasya silang umalis, at kalaunan ay tinipon niya ang ilang dosenang mga 7th grade na halamang gamot sa mesa na bato. Bagamat naabot na ni Severin ang isang antas kung saan ang mga 7th grade pills na iyon ay hindi mahalaga sa kanya, nais niyang subukan kung kaya niyang gamitin ang mga patakaran sa loob ng mga halamang gamot na iyon. Ang kanyang kahusayan sa batas ng paglikha at ang kanyang kakayahang muling buhayin ang mga halaman at puno ang naging batayan ng kanyang kuryosidad. Kahit na hindi siya magtagumpay, magiging kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito sa kanyang pag-unlad kung isasama niya ang mga ito sa kanyang panloob na mundo. Sa sandaling iyon, ang kanyang panloob na mundo ay lumawak na doble ang laki ng South Sky, na sumasaklaw ng 80,000 milya ang haba at lapad. Bagamat mayroon ngang mga natural na halamang gamot sa loob, lahat sila ay nasa 6th grade pababa. Pinag-isipan ni Severin kung dapat ba niyang itanim muli ang mga 7th grade na halamang gamot sa kanyang panloob na mundo. Habang naghahanda siyang kumilos, ang kanyang jade slip ay marahas na ng inig at nagdala ng isang mahalagang balita sa kanyang isipan. Sinalakay na ng mga demonyo ang North Sea. Kailangan ang agarang suporta. Ang mensahe ay nagmula kay Amethyst, at agad na namula ang ekspresyon ni Severin. Inakala niya na atres ang mga demonyong iyon matapos mabaygo ang kanilang mga pagtatangka na pasukin ang South Sky, ngunit sa kanyang pagkadismaya, binago ng Darkness Sacred Land ang estratehiya nito at nakipagtulungan sa Wicked Tribe upang salakayin ang North Sea. Naabot na ng North Sea ang punto ng pagbagsak nito mga kalahating buwan na ang nakalilipas, ngunit kakaunti ang mga karagdagang tauhan dahil ang mga disipulo ng Grundy Uno Sacred Land sa Midland ay nasangkot sa mga labanan laban sa mga nasa Primordial Sacred Land. Sina Cuthbert at Heath, ang panglima at pangatlong elder, ang mga sumuporta sa North Sea. Gayunpaman, pareho silang malubhang nasugatan, at ang mga barbarong si Allen ay nasa kalagayan din ng mga ito. Hindi nakapagbigay ng tulong si Amethyst dahil sa pangangailangang protektahan ang sekta. Kaya naman, personal niyang kinausap si Severin sa South Sky sa pag-asang makakatulong ito sa North Sea. Kumunat ang noo ni Severin nang matanggap ang mensahe. Nang maramdaman ni Dayan at ng iba pang mga babae ang pagbabago ng kanyang kilos, agad na nalaman ni Dayan at ng iba pang mga babae na may mali. Malumanay na tanong ni Gilda. Ang Sacred Land ba iyon? Nasa problema ba sila? Tumanggaw ng seryoso si Severin nang makabalik siya sa kanyang katinoan. Kailangan ng North Sea ang tulong natin. Hiniling ng sect leader ang tulong ko para suportahan ang mga barbaro. Ang alyansa sa pagitan ng mga barbaro ng North Sea at ng Grundy Uno Sacred Land ay ginawa ang kalagayan ng North Sea na katumbas ng pagkawala ng isang braso para sa Grundy Uno Sacred Land. Hindi matanggap ni Severin ang ganitong posibilidad, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang malaman ang tungkol sa emergency. Nagmamadaling umalis si Dayan at ang iba pang mga babae nang maunawaan nila kung gaano kaapura ang sitwasyon ni North Sea. Habang tinititigan ni Severin ang kanilang mga figure, huminga siya ng malalim at nagpakita ng malamig na determinasyon. Pupuntahan ko kayong mga demonyo. Bulong niya ng mahina. Nag-iba ang espasyo sa paligid niya, at agad siyang nawala sa patio. Ilang sandali pa,
Sumulpat si Severin sa pangunahing bulwagan ng Grande Uno sect. Nakangiti sina Oscar, Roman, at ang iba pa nakakabalik lang mula sa Pearlite Isle. Nakipagkasundo sila kay Severin para sa mga tableta at nakakuha ng mga bihirang 8th grade pills na kailangan ng mga Royal Paragon para makasulong. Nang biglang dumating si Severin na may seryosong ekspresyon, ang unang pagkamangha ni Oscar ay napalitan ng pag-aalala. Naisip niya kung si South Sky ay naging biktima ng isa pang pagsalakay. "Hello, Severin, may problema ba?" Pagbati niya, "Sabay tayo." Hindi nag-aksaya ng oras si Severin at agad na umupo sa gitnang upuan bilang Grand Preceptor. Sinulyapan niya ang lahat ng naruroon at malamig na nagpahayag. "Sinalakay na ng mga Diablo ang North Sea. Kailangan ko nang bumalik sa Midland." Si Oscar, na nabigla sa balita, ay bumulalas. "Ano?" Umalangaw-ngaw sa buong silid ang kanyang pagkabigla, at nakaramdam sina Roman at ang iba pa ng sakit ng ulo. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na medyo mapayapa si South Sky nitong mga nakaraang araw dahil inilipat ng mga demonyo ang kanilang target sa North Sea at Midland. Hindi nagbigay ng karagdagang impormasyon si Severin at mabilis na naglabas ng ilang utos upang maghanda para sa kanyang pag-alis. "Sect Leader Oscar, mananatili ka rito at bantayan ang South Sky habang wala ako." Naging seryoso ang ekspresyon ni Oscar, at tumanggo siya bilang pagkilala. Pagkatapos ay bumaling si Severin kay Roman at sa iba pa. "Ikaw ang mananagot kay Sect Leader Oscar. Uutusan ko rin ang mga Royal Paragon sa Sacred Land na manatili rito at tulungan ka." Agad na pagsang-ayon ni Nakian at ng iba pa. "Ayon sa utos mo." Nang may handa na ang lahat, nagpadala ng mga mensahe si Severin kay Francis at sa iba pang mga Royal Paragon at inutusan silang pangasiwaan ang South Sky. Nang maayos na ang lahat, agad siyang nawala sa bulwagan. Pagkabalik sa Pearlite Isle, tinipon ni Severin si Diane at ang mga batang babae at nag-anyong parang isang guhit ng liwanag upang sumakay sa summon airship. Kasama ang iba pa niyang mga disipulo, mabilis silang umalis sa South Sky. Kasama sina Oscar, Roman, at ang iba pa sa Taiman, kasama ang tulong ng mga taong tulad ni Francis, tiwala si Severin na magiging maayos ang lahat sa kanyang pagkawala. Agad na bumalik si Severin sa Midland sa pamamagitan ng pagtawid sa Spatial Passage. Nakatayo sa harap ng barko, sinuri niya ang kalangitan at tiniyak ang direksyon ng North Sea. Gamit ang mahinang pagkumpas ng kanyang kamay, nagsimulang dumagsa ang mana, at ang summon airship ay natunaw at naglaho sa kalangitan. Matapos tawirin ang 10,000 milya sa Midland, sa wakas ay nakita ni Severin ang isang maringal na hanay ng bundok sa abot tanaw. Ang paglitaw nito ay minarkahan ang hangganan sa pagitan ng Midland at North Sea, kung saan naroon ang mga teritoryo ng Midland. Naalala niya dahil dinala siya ni Carson doon noon upang patayin ang isang devil practitioner. Habang nagmamadali si Severin patungo sa North Sea, biglang nagmulat ng mga mata si Tomos, ang ikalimang elder ng Wicked Tribe, habang nakaupo siya sa Mountain Pass. Siya at ang dalawa pa ay ipinadala upang pamunuan ang pagsalakay sa North Sea. Ang dalawa pa ay ang Great Elder, si Sachin at ang Second Elder, si Malik. Habang kinubkob ni na Sachin at Malik ang Royal Court ng mga barbaro, pamuesto si Tomos sa border pass upang asahan ang pagdating ng ilang disipulo ng Grande Uno Sacred Land. Ang kanyang persepsyon bilang isang level 9 Supreme Paragon ay walang kapantay. Maya-maya, naramdaman niyang papalapit si Severin sakay ng summon airship, at si Tomos ay naglabas ng isang kakilakilabot na aura habang mabilis siyang lumalabas mula sa kanyang pagmumuni-muni. Kalokohan. Bulong ni Severin nang maramdaman niya ang presyon ng isang level 9 Supreme Paragon na bumababa sa kanya. Namula ang kanyang mukha, at inihanda niya ang sarili na harapin ang isang nalalapit na panganib. Sa sumunod na sandali, isang napakalaking kuko na parang isang maliit na bundok ang sumulpat mula sa langit at tinutukan ang summon airship. Mabilis na tumugon si Severin, itinoon ang kanyang mana sa kanyang kamao at nagbigay ng isang malakas na suntok. Naisagawa niya ang nagliliwanag na stellar punch na parang araw sa tanghali. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, na nagpadala ng mga shockwave na dumagundong sa kalawakan ng milya-milya. Habang humuhupa ang alikabok, buong pagmamalaking nakatayo si Severin sa proa ng barko, matamang nakatingin sa kawalan sa unahan.
Lahat ba ng mga demonyo ay duwag? Ngumisi siya. Isang figure ang agad na lumitaw ilang milya ang layo sa unahan. Nakasuot ng puting damit at pinalamutian ng isang kulay lilang gintong hairpan, ang figure ay naglalabas ng isang kapansin-pansing kakaibang aura na tila nagkataon lamang. Ang kanyang level 9 Supreme Paragon Aura, sa partikular, ay tila nagpapayanig sa lupa. Isa ka ng level 4 Supreme Paragon ngayon. Ang pagpatay kay Mosen ay tiyak na nakatulong sa iyo sa iyong tagumpay. Nagmasid si Tomos. Nagpalitan ng impormasyon ang Wicked Tribe at ang Darkness Sacred Land, at ang pagkamatay ni Mosen sa South Sky ay alam na ng halos lahat ng mga Demon Cultivator sa Season at Las Bonercat. Medyo nagulat si Tomos na nakatagpo niya si Severin doon. Sa kanyang palagay, pinatay si Mosen dahil sa kapabayaan, isang pagkakamaling hindi niya kailanman gagawin. Itinaas ni Tomos ang kanyang kamay upang bumuo ng isang selyo, na lumilikha ng isang bandila na nagmumula sa hindi mabilang na mga kaluluwa at madilim na enerhiya. Malamig niyang sabi. Nagkataon lang na mayroon pa akong isang huling espasyo para sa isang pangunahing kaluluwa sa aking 1,000 soul flag. Sarkastiko na sinabi ni Severin. Iyan ay depende kung makakaligtas ka rito. Pagkatapos niyang magsalita, pinakawalan niya ang kanyang level 4 Supreme Paragon Aura na umalangaw-ngaw sa Oculus Blade sa loob ng kanyang panloob na mundo. Sa isang iglap, isang kakilakilabot na espada ang bumalot sa kanyang pagkatao, na siyang nagpabago sa kanya bilang isang humanoid na espada na nagliliwanag ng may nakasisilaw na sinag ng espada. Ang tugon ni Severin ay umani ng malakas na tawa mula kay Tomos. Nakakatawa na ang isang level 4 Supreme Paragon na tulad mo ay maglalakas loob na magbigay ng ganitong katapangan. Ang agwat sa pagitan ng mga antas ng tagumpay ay isang malawak na bangin para sa mga Supreme Paragon. Itinuring ni Tomos si Severin bilang isang maliit na butil, at itinuturing niya ang mga level 8 Supreme Paragon tulad ni Mosen na bahagyang hindi gaanong mahina kumpara kay Severin. Si Tomos ay nakadestino sa pagitan ng North Sea at Midland sa daanan upang hadlangan ang anumang karagdagang puwersa na ipapadala ng Grundy Uno Sacred Land. Nagpasya siyang pigilan si Severin sa pagdaan, lalo na matapos niyang marinig ang mga chismis tungkol sa pagkuha ni Severin ng tunay na immortal na asensya ng dugo sa Starry Sky Battle Space. Iyon ay, kung tutusin, isang mahalagang pagkakataon na nagbigay kay Severin ng posibilidad na maging immortal. Ang mabilis na pagunlad ni Severin mula sa Paragon patungo sa Supreme Paragon ay nangyari sa maikling panahon, at ang ganitong bilis ay halos hindi makakamit kahit para sa reinkarnasyon ng isang nakaraang powerhouse. Malamang kaysa hindi, ang pagunlad ay nakatali sa dugo ng tunay na immortal. Ang pinakamakatwirang paliwanag para sa mabilis na pagsulong ni Severin ay ang pagkakaroon ng isang uri ng sikreto. Ang paniniwalang iyon ay ibinahagi ng parehong masasamang lupain sa Blue Realm. Kumbinsido si Tomos na ang tagumpay ni Severin sa pagiging Supreme Paragon ay higit na dahil sa asensya ng dugo ng tunay na immortal. Matapos pag-isipan ang lahat ng iyon, dinilaan ni Tomos ang kanyang mga labi at tinitigan si Severin ng may nakakatakot na tingin. Bulong niya. Hahalughugan kong mabuti ang kaluluwa mo kapag napatay na kita. Walang ano-ano, itinaas ni Tomos ang kanyang kamay at hinampad si Severin. Ang kanyang palad ay puno ng banal na kasulatan ng pilosopiya, na parang paggamit ng kapangyarihan ng sansinukob. Pinunit ng puwersa ang tela ng realidad, dahilan para magdilim ang langit ng tawagin ang isang napakalaking palad mula sa kawalan. Bilang tugon, ang mga daliri ni Severin ay naging mga espada ng daliri habang ginagamit niya ang isang umaalog na hangarin sa paggamit ng espada. Sa isang marahas na pagkumpas ng kanyang kamay, pinakawalan niya ang isang nakakatakot na sinag ng espada na may walang katapusang hangarin sa pagpatay. Isang gininto ang sinag ng espada na ilang milya ang haba ang tumagos sa madilim na kalangitan tulad ng mga sinag ng araw sa pagbubukang liwayway. Ang atake ni Tomos ay agad na nahati sa dalawa. Matapos masaksihan iyon, ang paghamak ni Tomos ay nawala at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ang mga may karanasan sa pakikipaglaban ay mabilis na nakikilala ang lakas ng kanilang mga kalaban pagkatapos magpalitan ng mga suntok.
Ang sinag ng espada mula sa walang kahirap-hirap na kasanayan sa pag-espada ni Severin ay naglalabas ng mga patakaran na nagpadala ng takot sa gulugad ni Tomos, na nagudyok sa huli na iwagayway ang kanyang kayamanan sa pagtatangkang pigilan ang natitirang sinag ng espada. Kalaunan ay tinitigan niya ng malamig si Severin at sinabing, magiging malaking banta siya sa hinaharap kung hindi natin siya maaalis. Naunawaan na niya ngayon kung bakit namatay si Mosen nang wala sa oras. Ang kakilakilabot na espada ni Severin ay maaaring makapantay kahit sa mga sword cultivator. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit nahulog sa iyong mga kamay si Mosen. Ang mga sikreto sa loob mo ay tila higit pa sa tunay na immortal na dugo. Mayabang na sabi ni Tomos. Iwinawagayway niya ang isang maliit na tansong kaldero na may mga tantunan at pinalamutian ng mga gininto ang bulaklak. Ang kapangyarihan nito ay tila mas malakas kaysa sa mga pananggalang na banal na sandata. Walang paligoy-ligoy, itinaas ni Tomos ang kanyang kamay at inihagis ang kaldero, dahilan para lumaki ito. Ito ay naging isang marangel na bundok na naglalabas ng liwanag. Kasabay nito, ang kanyang Thousand Soul Flag ay umalangaw sa madilim na enerhiya, na nagpakawala ng hindi mabilang na mga kaluluwang pinahihirapan na sumugod patungo kay Severin ng sabik. Alam ni Severin mula sa naunang karanasan sa bandila ni Mosen na ang mga kaluluwang iyon ay natatakot sa True Sunfire. Sa isang iglap, inilunsad ni Tomos ang pag-atake, ginamit ni Severin ang pamamahala ng apoy sa kanyang panloob na mundo. Nakaawang ang kanyang mga labi, at ang nagliliyab na True Sunfire ay nagbuga ng libu-libong nagliliyab na dragon. Sumugod sila sa kalangitan upang harangin ang paparating na mga kaluluwa. Arg! Ang mga kaluluwa sa loob ng Thousand Soul Flag ay agad na nalipol habang hinarap nila ang nagliliyab na True Sunfire. Ang natitira na lang sa kanila ay mga sigaw na umalangaw sa hangin. Kumunat ang noo ni Tomos matapos mapansin na ang Thousand Soul Flag ay walang gaanong epekto kay Severin. Gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang kamay at itinuro ang isang demonyong liwanag sa maliit na tansong kaldero sa itaas ng kanyang ulo. Sumabog ang kaldero na may walang katapusang berdeng liwanag, na naging isang daloy ng enerhiya na dumiretso kay Severin. Bagamat ito ay isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan, ang kapangyarihan nito ay maaaring makipagkumpetensya sa mga banal na armas sa mga kamay ng isang level 9 Supreme Paragon tulad ni Tomos. Alam na hindi dapat makipagsapalaran ng direkta, tinawag ni Severin ang Oculus Blade mula sa kanyang panloob na mundo. Mabilis na lumitaw ang talam sa kanyang kamay, na nagliliwanag ng isang makinang na aura. Bilang isang level 5 na protective divine weapon, ito ay parang isang hurno ng langit at lupa, habang ang mga batas nito ay tila namumulaklak sa nine heavens. Bago pa man umabot ang kaldero sa loob ng 100 talampakan mula sa kanya, binasag ito ni Severin sa isang hampas mula sa Oculus Blade. Sumabog ang malademonyo na liwanag at nagpira-piraso. Kasabay ng pagkawasak ng kanyang kayamanan, dumura si Tomos ng dugo habang namutla ang kanyang mukha. Tinitigan ni Tomos ang marangel at banal na liwanag mula sa espada ni Severin at napasigaw ng hindi makapaniwala. Isang level 5 protective divine weapon. Paano ito naging posible? Bilang isang level 9 Supreme Paragon, alam na alam ni Tomos ang kapangyarihan ng mga divine weapon. Gayunpaman, ang Grundy Uno Sacred Land ay nagmamay-ari lamang ng isang level 3 protective divine weapon. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa level 5 protective divine weapon sa buong buhay niya, na tumagal ng 10,000 taon. Hindi niya akalain na magkakaroon si Severin ng ganoong uri ng kayamanan. Halos kapantay ito ng isang immortal na armas. Kung ang mga normal na Supreme Paragon ay gumamit ng protective divine weapon, halos hindi sila matatalo at kaya pang talunin ang maraming kalaban. Kapag ang mga kalahating immortal na halimaw tulad ni Adrian ay armado ng level 3 protective divine weapon, ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Xavier at Darius, na umabot pa nga sa malubhang pinsala sa isa sa kanila. Ang isang level 5 protective divine weapon ay tiyak na makakagawa ng higit pa roon. Namanhid ang anit ni Tomos, at maging ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, lumingon siya at pinunit ang kawalan sa isang desperadong pagtatangka na makatakas. Gayunpaman, hindi sa pagbabantay ni Severin.
Itinaas niya ang kanyang kamay at pinag-ugnay ang pamamahala ng kalawakan sa malawak na mana na nanginginig mula sa hindi mabilang na maliliit na universo. Bilang resulta, ang kalawakan sa loob ng 1,000 milyang radius ay agad na naging kasing taybay ng bakal. Si Tomos, nakakatapos lang pumutok sa kalawakan upang subukang makatakas, ay nakaramdam ng takot sa paligid niya pagkaraan lamang. Ang kalawakan na nakapalibot sa kanya ay gumuho sa isang iglap, at siya ay nahulog mula sa langit na parang isang ibon na nabaril. Hindi nag-aksaya ng isang segundo si Severin. Inihampas niya ang Oculus Blade, na lumikha ng isang sumasabog na pag-agos ng mga patakaran sa paligid niya. Biglang lumiwanag ang langit, at tanging isang manipis na gininto ang banal na liwanag lamang ang nakita. Ang liwanag ay humiwa sa kalawakan at agad na sinira ang kadena ng kaayusan na naipakita sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga patakaran. Ang papalapit na sinag ng espada ay nagdulot ng isang huling matinding pagpupumiglas mula kay Tomos. Hindi. Hindi mo ako mapapatay, Severin. Sa kasamaang palad, iyon ang naging mga huling salita niya nang bumagsak sa kanya ang espada ni Severin. Isang napakalaking bitik ang inukit sa lupa sa ibaba bilang patunay sa kapangyarihan ng divine weapon ni Severin. Di nagtagal, unti-unting bumalik sa kailanawan ang lahat. Sinulyapan ni Severin ang bitik na umaabot ng libu-libong milya sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay kahawig ng isang malaking kanyan o isang malaking peklat na idinulot sa lupa. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada na patuloy na lumalabas mula rito ay ginawa ang buong lugar na isang ipinagbabawal na sona.